Hi guys, welcome back to my channel. It's Carlita. So for today's video, I'm not gonna react to something or hindi ako magre-react sa video ngayon today. I'm just wanna magkwento tungkol dun sa naging experience ko sa concert ng Beanified or ng Beanie, which is yung Beanified last November 29. So, alam ko medyo late na tong reaction or opinion ko dun regarding sa concert, but yeah, I'm here and gusto ko lang magkwento and yun. So, yun, actually wala akong plan to watch the Beanified, pero I have this feeling na parang alam mo yun, syempre nakailang concert na rin ako nila na nanonood, lalo na PH Arena, sobrang layo. Parang sabi ko, parang kumukota na ako sa gastos ko sa Beanified. Kumukota na ako sa gastos ko sa Beanie, and parang syempre napakalayo. November, December, yan talaga yung mga times na busy sa work and yun, etc. Kung ano-ano pang dahilan ko sa isip ko, pero wala pa rin, nanalo pa rin yung pagka blooms ko, and yun, bumili ako ng ticket. Actually, hindi ako first day, or hindi ako first day kasi hindi naman ako ayun, basta hindi, basta yun, ang ending, kumuha ko ng ticket, which is ang kinuha ko lang ticket kasi yung first page arena ko was nasa Gen Ad ako kasi nga late na rin ako bumili nun. At the same time, syempre walang budget and may mga priorities, but this Beanified, sinigurado kong kahit papano medyo malapit ako. So, kumuha ako ng ticket na lower box B premium, parang ganoon. So, parang pinaka third layer na siya. And then, yun, going back, syempre malayo. So, from Cavite ako to Bulacan, from south to north. Yan, para hindi hassle, nag-book na lang ako or nag-avail ako ng mga van service. Yan ang tip ko para sa mga malalayo na pupunta sa PH Arena. Mas okay, mas convenient and hassle-free kung mag-van service na lang kayo, lalo na kung nakatira kayo bandang south na rin, Cavite, Laguna, Batangas, yan, or kung sino pang yung mga lalayo. Kung foreigner ka naman out of the country, syempre kailangan mo na lang din mag-book ng hotel na malapit doon, or yung malapit doon sa may mga service, kasi naman sila a-announce kung saan yung mga service. So yun, and yeah, hindi ako masyadong nagpaaga, medyo tanghali na ako pumunta kasi nung first PH Arena ko, sobrang aga. So parang 10 pa lang nandun na. Ayoko naman pumila ng napakatagal kasi reserve seat naman siya. And yun, syempre parang nangihinayang ako sa oras na itatambay ko doon, na pwede naman akong parang not too early. Yan, yung mga not too early kasi ang sundo ng van yan is 11 a.m., 10 a.m. So parang ang makakarating ka doon after lunch na, mga 1, mga ganon. So, parang ilang oras na lang yung hihintay mo, 2 hours to 3 hours para makapasok ka na. So, ayun, parang nangihinayang lang ako sa oras. And, yung iba kasi gusto nila talagang maaga sila kasi gusto nilang interact with other blooms, yan, mag-ipon ng freebies, mag-ikot-ikot, lalo na yung mga first time sa PH Arena, yan. So, masaya yun talaga kasi you're gonna meet some of the blooms. Yan, makakapag-interact ka, makakapagkwentuhan ka. And ang nakakatuwa din is yung pagbibigyan ka nila ng mga freebies, photo cards, hand banners. So, yan. Kasi mga hard-earned money nila yan. Then, ibinibigay nila ng libre. Yeah. Libre yan. So, yun, nakakatuwa lang. Parang alam mo yung alipin ka ng papel. Yung tuwang-tuwa ka lang sa photo cards and hand banners, yun lang, masaya ka na So, ayun. Anyway, at the concert proper, pumasok ako yata mga
mga 5 na. So, tumambay lang ako dun sa may parang food court or pavilion kung saan may mga kainan, may mga mesa. So, swerte naman at nakaupo ako. So, yun, hindi na ako umalis doon. Then, tumitingin na lang ako sa mga blooms na nagsisipagdaanan, nag-enjoy. Meron pa nga na, nag-celebrate, kinantahan siya ng birthday kasi birthday niya. So, parang lahat ng tao doon, lahat ng blooms, kumakanta rin, sumasabay doon sa pag-happy birthday sa kanya, which is sobrang nakakatuwa kasi 'di ba, kakantahan ka ng taong hindi mo namang kilala. So ayun nga, at the concert proper, parang pumasok ko 5 p.m. So may mga naabutan ko pa yung mga ano bang tawag dito, pre-concert act. So yun, nandun yung mga trainee ng Star Hunt Academy. Parang 3 set sila ng trainee, mas bata, tapos sila Rain, tapos yung boys na trainees, tapos andun din yung DNA. So ayan, so parang apat yung front act, and at the same time maraming palaro, maraming naging games si Benefied Management, no? Ang daming blooms na nakipag-interact din, sumali sa games, grabe. Napakasaya, and talagang yung effort nila dun sa mga outfits nila, hindi matatawaran yan, talagang effort. So, ayun, and doon habang naghihintay, merong, syempre sabi nila party na. And yun nga, parang ang honest opinion ko lang is, yung music sana na ginamit to hype the crowd is sana yung mga remix ng BINI, yung mga songs ng BINI na remix at the same time, kasi hindi naman lahat makakanta nila dun sa concert At true enough, hindi naman talaga lahat kayang kantahin doon. So sana yung mga hindi kinanta, dun na nakakanta, no? I mean, dun na na-hype dun sa pre-concert, no? So ayan, yun lang naman yung dun sa party na sana mas highlight nila yung kanta ng BINI, kasi yun naman yung pinunta ng mga tao dun wala namang, and I mean, siguro wrong choice of songs yung mga ginamit kahit hindi siya BINI, kasi parang hindi masyado naki-iron yung crowd doon sa party, or siguro dahil nagre-reserve ng energy para dun sa concert proper. So ayan, and yun na nga, hindi ko in-expect, though alam ko merong doon yung sa opening nila, alam kong may stage dun sa taas, pero hindi ko siya in-expect na dun sila manggagaling, kasi oo nga, the sound was epic, ang ganda ng areglo, no? Ang ganda ng areglo and bago, and ang angas, pero sa akin parang hindi sila na-highlight, and hindi sila masyado nakita dun sa taas. Yung mga nasa baba, hindi sila masyado nakita dun sa taas kasi nga maliit lang yun. So ang mas nakakakita dun is yung mga nasa upper part ng concert venue, which is yung Gen Ad, upper box. So yun, siguro dahil ginawa nila yun dahil nga rin dun sa gusto nilang makita sila ng mga bloom sa taas, and true enough, nangyari naman. Pero I think mas okay kung dun sila sa baba, dahil ina-expect yun, at the same time kuhang-kuha yung buong setup yun. Sana ginamit na lang yung taas sa ibang prod, yun ganyan, ibang kanta. So ayun lang, sa iba, ayun, ko lang naman yun, opinion ko yun, kasi dun sa, kahit nga dun sa live stream, yung mukha ni Aya natatakpan no, ng shadow ng mga ilaw. So hindi siya masyado na highlights doon. So ayan, and naghanap pa muna yung crowd kung nasan yung kumakanta sa, ayun nga, nasa taas nga. So ayun nga, so for the solo prod,
Okay, dun muna tayo sa nakakahingal na opening pro nila. One is Tragedy. Number 2 is Out of My Head. Number 3, kung hindi ako nagkakamali Number 1 is Shaggy D. Number 2 is Out of My Head. Number 3 is Zero Pressure. Number 4 is Cherry on Top kasi nasa taas na sila. And number 5 is yung String. So, yung limang kanta na yun, sobrang nakakahingal. I mean, hindi pa ako tapos makarecover dun sa Shaggy D, sa Out of My Head. Sinundan pa ng Zero Pressure, Cherry on Top, and yung grabe talaga yung strings, napaka underrated talaga, pero no, feeling ko dapat nasa setlist siya ng Coachella. So ayun, yung limang part na yun, grabe. Ay nako. Alam mo yung grabe yung stamina ng Bini. Grabe talaga yung stamina ng Bini. Alam mo yung hindi ako makapag-process dun sa nangyaring isang prod, tapos meron na naman. And tuloy-tuloy yun guys. Tuloy-tuloy yun na heavy dancing, and syempre yung pagkanta, lalo na yung ang bibilis nun, upbeat yung mga kanta na yun, and sabayan mo pa ng sayaw. Grabe lang talaga, nakaka-amaze yung stamina ng Bini talaga. So ayun, grabe yung prod. Ako yung napagod sa kanila. Sobrang bago yung areglo, and ayan, may mga bagong dance break sila ding pinakita no, which is naman, ina-expect ko na yun kasi ang Bini naman, hindi sila yung pag mga ganyang concert or malaking event, hindi sila alam mo yung hindi sila nagre-repeat nung choreo nila. Laging may bago, laging may pasabog. So, ayan. So, next is yung solo prod. So, ang first ay si Stacy. Stacy started so strong, no? Ang ganda ng pagkalabas niya, yung parang superhero or Darna, Wonder Woman, or kung ano pa yung gusto niyang maging isang superhero. Ang lakas ng dating. At the same time, grabe din yung dancing skills na pinakita niya, and yung yung singing, pinaghandaan talaga at pinag-isipan, and talaga nag-prepare siya. Kumbaga, walo sila na parang hindi sila nagpapatalo, no, sa sarili nila, na talagang every performance, every solo prod, pa-level up, no. And ang ganda talaga ni Stacy. Iba yung dating niya kasi. Unti-unti nang nag-ano sa akin si Stacy. I mean, love ko silang walo, pero unti-unti niya na akong nahatak, no, na maging star. So, ayun, ang ganda ang pinag-isipan yung prod niya, and yung prod niya na yung kanta niya na Confidence, talagang kumakatawan sa kanya. Kasi before, 'di ba, laging inaano niya na wala siyang confidence, yung gano'n, na parang hindi siya gusto ng mga tao, and sa Bini parang sila yung mga huli. So parang I'm just so happy na pinapakita niya, lumalaban talaga ako and I have confidence. Yeah. And sunod, oh my God, may bias, si Aya. Actually, ang ganda lang talaga nung ano bang tawag dito? Ang ganda niya sa camera. Hindi lang sa camera, syempre sa personal pa rin. Sobrang ganda ni Aya, and ang dami kong nakikitang fan cam na mas maganda pa ang kuha sa live stream. Grabe. Kung mapapadpad kayo sa clock up, meron dun captured na lahat ng angle. And grabe, ang gagaling mag-edit ng mga booms, ng mga editor ng booms, na sasama-sama nila yung lahat ng angle ng napaka-smooth. And dun kasi sa live stream, hindi na captured yung pinaka-best aura or moment ni Aya, yung gumagano na yung face niya. Yun yung pinakamaganda, nakita ko dun sa isang
fan cam. Grabe, sobrang ang angas ng facial expression and yung boses. Bumagay din talaga dun sa kanta kung paano niya i-portray. Yeah. And bagay na bagay yung yung kanta sa kanya, Fighter, and yung Genie in a Bottle. Siguro kung mas naging sexy pa yung alam niya yung pagiging genie niya, nako, baka sumabog na yung PH Arena. And natural yung groove na kitang-kita naman kasi pag ka talaga, pag natural groove ka, napakagaan tingnan yung pagsasayaw, parang walang sobra, walang kulang, parang ganun ang tingin ko sa kanya. And yung boses niya napaka-soft at the same time nung Fighter na parang I'm Aya Arceta and I'm a queen and palaban ako, I'm a fighter. Yeah. And bagay na bagay sa kanya yung red outfit. Yeah. Yun. Next is, oh my gosh. Next is Colette. Ay, no, Joanna. No, grabe. Joanna, hindi lang siya actress, hindi lang siya singer, hindi lang siya dancer, hindi lang siya rapper, good leader pa. Nasa kanya na lahat. Kaya nga, ay nako, napaka-talented. At the same time, yung pinakita niyang prod, nag-rap siya, nagmotor siya. Yung astig, nung pagmumotor pa lang, parang sinabi namin sino, parang ang daming humuhula, sino kaya to. So, pagtanggal ng helmet ni Joanna, grabe yung hiyawan kasi napakaangas yung pagtanggal niya pa lang ng gloves niya. So napakaangas nun. At the same time yung paglaro niya sa camera, ay nako. So ayun, ang galing lang ng pinili niyang kanta, di ba? Relate tayo mga Pinoy. At the same time yung hagod niya dun sa pangalawang kanta niya na Shake It, yung basta meron siyang umpisa na yung nag-bend yung katawan niya tapos yung hagod nung kanta. Grabe guys, panoorin nyo. Sobrang linis ng galaw ng performance niya. And ayun, kaya nga siya yung pinaka-favorite ko dun sa, kahit ayabayas ako, siya yung pinaka-favorite ko dun sa prod. Sobrang linis, sobrang angas, sobrang galing. Yun lang talaga yung masasabi ko. Pinag-isipan and ang galing. Ang galing. So next is, sino ba? Si Gwen, grabe rin. Grabe yung improvement, grabe yung skills. Pinag-aralan niya talaga yung sayaw. And mahirap yun kasi hindi naman yun yung the usual na sinasayaw mo o yung routine mo. So for that, napakaangas lang talaga ni Gwen, and the way na pinoportray niya yung kanta, the way na pinaperform niya yung kanta, grabe lang. So pangalawa ko siya doon sa most favorite ko na prod nila. Yeah, after Gwen, grabe, bagay yung buhok niya, bagay yung face niya, bagay yung makeup niya, bagay yung dress niya, and all. Ang galing lang talaga. Bawat isa sa kanila nagpapakita ng kanya-kanyang skills, kanyang kakayahan, and kanya-kanyang talent, no? So yun. And next is, okay, after that prod, so kumanta sila ng Secret or yung mga mellow na kanta nila, and yung mga kasama sa album nila ng Flames, which is yung Katabi, ano pa ba? Katabi, Infinity, sa dulo pa yung Infinity pero Katabi, Secrets, Golden Arrow, yun, kinanta rin nila. Natutuwa ako at kinanta nila yun kasi bihira lang talaga nila kantahin yun So next is yung prod. Okay, una muna, Salamin pala, Karera, yun, Secrets, Golden Arrow, Karera, Salamin, and dun sa Salamin, dun na pumasok yung mga Lucky Blooms and yung mga foreign reactor. So nandun sila and nakisali sila dun sa
sa stage kasayaw yung mga BINI. At the same time, yun nga, napakaswerte nila kasi meron silang interaction with the girls. And next for that prod is si Maloy. Grabe din naman talaga yung vocals na pinapakita ni Maloy. Bagong areglo, lahat birit. Though hindi kasi ako fan ng sobrang birit na puro riffs, puro ganyan. So pero the performance was good and ang galing ni Maloy and pinapatunayan niya lang talaga na kaya niyang bumirit. At the same time, ang cute nung outfit niya, white with baston, incorporate dun sa kanyang sayaw. So yeah, with the backup vocals ng mga ano bang tawag dito? Orchestra. Yeah. And next, grabe, Colette. Si Colette, ginula talaga lahat. Though, alam naman natin na musically inclined yung family niya, yung lahat sila marunong sumayaw, marunong kumanta, father niya tumutugtog ng drums. Pero hindi ko in-expect na by that time, magpapakita siya ng talent, which is yung pagda-drums niya. So maraming nagsasabi na siya ba talaga yung tumutugtog or siya ba, kasi meron mga ganun mga pre-recorded, then para ka na lang nag-act. Pero siya talaga yun, makikita mo live na talagang tinatamaan niya yung drums and may puwersa. Kasi pag hindi siya live, walang puwersa yan parang pinapagano. Pero siya, gigil siya So parang hindi mo may isip na grabe, si Colette talaga to. No, grabe yung skills talaga ng mga girls. And yeah, gusto ang lang is sa akin, ang ganda ng drums niya, pero parang nakulangan ako dun sa performance kasi from solo prod niya na Beyonce na sobrang ganda, parang kinulangan ako na parang playing safe siya dun sa prod niya na yun nga, yung sinundan ng drums, pero astig pa rin. Yun lang, kasi I'm expecting Colette na talagang, kasi ang galing yun, naniniwala ako sa skills niya, sa talent niya, na kaya niya pang humigit doon sa ginawa niya sa Binified. So, I'm just hoping na next concert nila, talagang matapatan niya yung Beyonce or mahigjutan pa. Kasi alam ko, naniniwala ako sa talent ni Colette na kayang-kaya niya. So, yun lang. Maganda siya napanood ko. Maganda siya yung drummings and yung prod naman niya. Yun lang, nakulangan lang ako kasi I'm expecting more from Colette. So, yeah, I hope mas makita ko pa siya, mas lalagpasan niya pa yung performance niya ng Beyonce, no? Yeah. And next, si Mika. So dun pa lang alam ko na Michael Bublé yung ipe-perform niya dahil dun sa isang live niya with Brand, parang sinabi niya dun na kadalasan yun yung pinapakinggan niya lately. And alam ko naman na papanood ko before na saktong-sakto yung boses niya dun sa mga kanta ni Michael Bublé na napakaganda. So, ayun, hindi na ako nagulat na Michael Bublé, pero nagulat ako na may pa ano bang tawag nito? Yung kulungan, ano bang tawag doon? Basta doon na parang nandun siya sa may then lumabas siya. And hindi na rin ako nagulat doon sa mga pa-split niya, pa-tricks niya kasi kaya naman niya talagang gawin yun skills niya na yun So ano pang dapat gawin kundi ipakita, di ba? So ayun. And kayang-kaya ko rin yun, di ba, yung bumirit siya. Alam ko rin na kayang-kaya niyang gawin yun. Napaka-talented ni Mika pero hindi pa talaga nagbo-bloom yung hindi pa nagbo-bloom yung eagerness na ipakita niya or sumabog siya, 'di ba? Kasi alam ko kayang-kaya niya 'yon. Kasi before napapanood ko siya sa mga Kumu lives and actually kaya niyang bumirit
no? Kaso nga lang, syempre, doon sa linya niya ngayon bilang Bini, nandun siya sa rapping, yan, pagra-rap. Pero kung magsa-solo prod siya, gusto kong makita yung side niya na yon, no? Alam kong kayang-kaya niya. And hindi na ako nagulat sa mga split, yung mga ano, pero syempre, ang lakas lang ng dating niya talaga pag ginagawa niya yung mga bagay na yon, which is kung saan siya magaling. Yun naman talaga yung nakapagpapa keep on eye sa'yo kapag ginagawa mo yung gusto mo talagang gawin and yung kung saan ka magaling. And malakas siya manghatak, lalo na kung medyo sexy na yung suot niya, pero pag mas lalong sinexihan niya pa that time, nako, grabe Mika Lim. Iba kasi napaka-attractive niya na wala siyang ginagawang effort. Ganun eh. Parang hindi ka naman nagpapakyut, pero parang ang attractive mo. Ganung tao siya. Para sa akin, para sa paningin ko. And yes. And next is, Baby Sheena. Ang cute ng prod niya. And kitang-kita mo talaga na nag-enjoy siya. With Bruno Mars. Diba? Uptown Funk. Yun, Uptown. Tama ba? Diba? Yun. Basta Bruno Mars yung kinanta niya and pinerform niya. Grabe. Kitang-kita mo talaga. Very calculated yung galaw. Hindi siya sobra. Hindi siya kulang. And yung natural groove niya nandoon. And yung skills, makikita mo. And nakikita ko na nag-enjoy talaga siya. Grabe. Ayun. Yeah. Yung 8 na prod, nag-level up talaga from Biniverse na concert. Yan, di ba? Lahat sila nag-improve, nag-level up. Pinakita talaga nila yung skills nila and lahat talagang pinag-isipan. Parang alam mo yun, lahat kami magle-level up. Gagalingan namin yung mga tatalunin namin yung mga previous prods namin. Parang yun. Walang tapon dun sa sa 8. Walang may iwan. Lahat, kung titingnan mo siya, pag-aaralan mo siya, at i-compare mo siya dun sa before, ayokong i-compare sila doon sa Every Girls, sa 8. Ayokong i-compare si Sheena kay Mika, kay Joanna, or kung sa kanino pang girls. Gusto kong i-compare ko siya dun sa performance nila before. Kasi, bakit ko sila i-compare? Diba? Lahat sila, bawat isa sa kanila, may unique na talent, may unique na skills, and may unique na ideas na kung saan yun yung pinapakita nila. So, bakit mo sila pagko-compare? So, ang ginawa ko is i-compare ko sila dun sa mga previous performance nila. Kasi sila yun eh. Kumbaga, ang sa akin, dapat ang kalaban mo is yung sarili mo. Sinihigitan mo yung yung old self mo, 'di ba? So dapat ganun yung thinking. And sa 8, walang naiwan, lahat nag-improve, lahat ginulat, and lahat nag-enjoy. Yun ang pinaka-importante doon, lahat nag-enjoy. So after that, yung 8 na yan. So after that, ano pa ba yung okay, nag-perform ng Pantropico and Bikini, grabe. First time nilang sinayaw, pinerform yung choreo ng Bikini, and pang summer anthem of the Philippines talaga siya, sunod na siya. So, hindi na ako magtataka kung pagdating ng February, March, hindi lang Pantropico yung pinapatugtog ng mga tao or sinasayaw. Magkakaroon pa yan ng mashup, which is truly enough na nakikita ko na nagkakaroon siya ng mashup ng Pantropico, Bikini ang tugtog, pero ang sayaw may halong Pantropico. To think na parehas yung pinagdaanan ng dalawang kanta na yon. Pantropico was released last year and 4th quarter of the year. Sino bang mag-aakala na magbo-boom siya ng summer? Which is summer song naman siya. Same with, and I'm hoping same with Bikini na nirelease siya November. And for sure, by summer,
Yan, lagi natin maririnig yan. Lagi talaga. So yun, and the finale, which is yung paru-paro, kung nagkaroon ng medyo technical issue and na-risk yung um, safety ng mga girls, and lahat kami na ano na nangarag na parang imbis na alam mo yun, sumisigaw kami na ibabaan nyo na sila. So ayun, pero syempre ang decision ay nasa management na naman talaga, and for sure inassure din sila ng management and yung mga technical na okay lang yan. You are safe, just stay still, and yun, perform ka lang. And for sure naman, kasi naririnig yan din sa in-ear nila, for sure pinapakalma sila nung kanilang team. And yeah, dapat actually yung Infinity dapat nakababa na sila nun eh. Sa tingin ko, kasi parang hindi na-enjoy yung Infinity kung nasa taas sila, no? Yun, hindi siya na-highlight mismo yung Infinity eh, kasi yung care, yung paki ng mga tao is nandun talaga sa girls na sana ibaba na sila. So sayang lang yung moment ng Infinity na yon. And yeah, yun, last Infinity. And yun, sayang walang encore. Mabuti sana kung, yung alam niyo yung karaoke segment, dapat doon na lang inano sa huli, yung nananat, then yung mga girls nakipag-interact na lang doon sa mga nasa barricade. Kasi yun naman talaga yung na-expect nila eh, kaya sila nasa barricade kasi may encore. And yung interaction ng mga girls, no? So sana doon siya nilagay sa dulo. Yeah, and ang comment ko lang is yung runway nila or walkway nila, yung napakahaba papunta sa flowers, parang nagkakaroon ng idle time. Though sinisikap ng mga girls na tsumika ng tsumika habang hindi pa sila nakakarating doon sa main stage or sa flower, vice versa. Pero ang haba kasi nung runway na yun, nung stage na yun, na parang sayang yung oras or sayang yung focus ng camera, and at the same time sayang yung dead air. Minsan nagkakaroon ng gap pero napakanipis lang, and yung mga girls nag-iisip na sila ng topic, and parang ako'y napagod kasi pabalik-balik sila, ilang beses silang pabalik-balik, so nakakapagod din siya. Ayun, and yeah, yun, napakaganda ng concert, lahat ng areglo bago. And syempre yung mga first time kinanta ng girls, 'di ba? Yung sa Flames na album. And grabe pa rin, nandun pa rin yung interactions nila, hindi nawala. Yun lang, parang sobrang bilis. Doon naintindihan ko kasi the usual concert was 3 hours dito sa atin. Ayun na yung the usual natin eh. Ako kasi concert goer din ako. More like sa local. 3 hours talaga siya. And for the past concerts ng BINI, 3 hours talaga siya, pero mahaba yung thank you for the ads or for the ano bang tawag, sponsors. So yun, sa BINIfied na wala siya, which is good kasi yung nung time sa world tour nila, sa kick-off nila sa Philippines Arena rin, sobrang daming endorser segment na nakakaumay na, and hindi naman talaga siya kailangan na sobrang haba, kasi nakakakita ako ng katulad ni Sarah G. Meron siyang isang segment na puro pasasalamat dun sa mga endorsements niya and sa mga sponsors, pero napakaikli lang, hindi yung katulad dun sa world tour na I feel good pero surf yung sinasabi ni Aya tsaka ni Mika, and yung karera yung karerang kanta sasabayan mo ng Payless or ng Noodles na nakakaasar yun, which is hindi natin sila masisisi kasi sponsor yun, diba? Pero sana ilulugar. Meron namang mga segment na mabilis lang and naka-flash lang sa screen. Wag naman sana yung i-interrupt mo yung performance para lang mag-spill yung mga girls na sabihin tong mga
mga sponsors na to. So yun, sa Binified, good naman at dahil wala, pero napakaiksi nung naging concert, almost 2 hours lang. And yeah, tsaka tuloy-tuloy siya, wala siyang chika-chika masyado. Sana next time, alam ko naman na kaya nila yung stamina nila, pero sana naman next time, magkaroon ng kahit gap man lang or chika para lang mag-sink in sa aming nanonood yung mga nangyari, kasi parang hindi na ako makareact. Natapos na tong prod na to, grabe yung hype ko, tapos meron na naman agad, hindi pa nga ako nakaka-move on dun sa isa, meron na naman agad. So ayun, yun lang naman yung mga minor issues or napansin ko, na-experience ko with Binified. Yun nga pala, yung audio ng Philippine Arena, talagang hindi siya maganda. May pagka ang lakas nung echo, ang lakas nung hindi siya bass kasi. So ayun, parang matining yung boses nila. Which is hindi parang materialize na parang pagandahin pa yung audio, parang sabog siya, pero yun nga, hindi ko masyado ma-enjoy yung boses ng Bini na napakaganda naman talaga. Sana next concert nila ayusin na muna yung audio, yung mic, yun nga, sana hindi siya sabog, or baka Philippine Arena lang talaga yung may problema dun sa mga speakers nila or whatsoever. So yun guys, pero pinanood ko siya kasi live stream din. Yun, parang hindi din talaga na-justify yung hype nung concert versus dun sa live stream, kasi yung hype ng mga viewers or concert goers, yung mga nanonood, mga blooms, hindi mo maririnig 100% yung tilian nila, kung paano nila ina-hype yung girls, kung paano sila kasaya. At the same time, sa live stream talaga malakas yung backtrack Iyan, sasabihin ko talaga, malakas yung backtrack. Pero sa live mismo, sa concert, hindi mo siya maririnig. Yan na naman kailangan talaga yung backtrack na yun dahil sa heavy dancing, singing na mabilis, at the same time tuloy-tuloy. So, kailangan talaga yan to sustain the energy, the hype, the song, and all. And may mga backup singers din sila, kasi nagiging parang nakakakita ko na malakas yung backtrack or may mga backup. Bakit kailangan pa? Kailangan talaga yun. Ano ba? Imulat nyo nga yung mga mata nyo at isip nyo. Hindi masama yung ginagawa nila kasi ginagawa na yan before. And ako as a concert goer, as a nanonood, as a viewer, gusto ko na yung sustain yung kanilang performance kaysa naman sa marinig ko sila na pa utal-utal doon dahil sa pagod. At the same time, 'di ba, yung hinihingal ka na naririnig mo, which is natural lang, pero ayaw mo namang maawa sa kanila na grabe, pagod na, hingal na sila, nagkakanda. Kailangan talaga yun guys, para mabigyan tayo ng masaya at magandang performance. Yan, hindi yan masama kasi boses pa rin naman nila yon. So nasa technical side na yon ng isang performance. Yeah, wala akong masamang tinapay para doon. And naiintindihan ko kahit sinong artist, pag ganun sing and dance at may backtrack, hindi ako magagalit or hindi off sa akin yun. Kahit dahil si Sarah G na yan, na total performer, nagba-backtrack yan, girl or guy, or kung sino man yung mga masasamang evil na nagko-comment ng mga masasamang mga ganyan. Kahit Sarah G na yan, nagba-backtrack yan. And I'm a Sarah G concert goer din, and lagi ko na-enjoy kapag ganun. Dahil pure vocals din naman yung pinapakita nila Boses pa rin naman nila yung nakikita natin, and hindi sila nagli-lip sync. Yun ang importante dun guys. May backtrack ka pero hindi ka nagli-lip sync. Boses mo pa rin yung nilalabas mo sa mic. So yun.
Anyway, overall, I enjoyed the Binified, and sana para dun sa sana after siguro mag-concert ulit yung Bini mga fourth quarter na ulit or third quarter. Wag naman first and second quarter. Pahinga muna ako or pahinga muna tayo kasi meron naman silang mga events na, pero hindi major concert katulad ng Wonderful Moments, and for sure nasa Aurora Fest sila kasi nakita ko na yung poster ng Aurora Fest, merong logo ng Bini sa ibaba eh. At the same time, syempre sino ba naman hindi kukuha sa Bini? Hype na hype and very talented. Sana lang hindi ito maging hindrance para dun sa preparation nila for Coachella. And yan, next guys, mag-yap naman tayo tungkol sa Coachella. Medyo matagal na tong pag-yap ko sa inyo, pagkukwento ko, or Binified, grabe lang talaga. Yun. Ikaw, anong tingin mo? Di ba nanood ka ng Binified? So, comment ka kung ano yung comment mo or opinion mo doon sa concert. Comment ka lang, and alam ko nanood ka and nag-enjoy ka. So yun guys, thank you so much for yapping with me, and hope to react soon sa mga videos ng Bini. Medyo late na ako dahil sobrang busy, and ito lang talaga, gusto ko lang talaga magkwento tungkol sa experience ko with Binified. Yan. So see you guys for the next reaction video or yapping session. Bye.